Sa sobrang laki nga nitong sapin-sapin, ewan ko na lang kapag kinain mo to kung magkikrave ka pa. Kaya naman i-share ko na rin sa'yo, konti ingredients lang to. Tara, simulan na natin. Gagamit tayo dito nitong 500 grams na glutinous flour. Hahaluan din natin ito ng 200 grams itong rice flour para hindi siya ganun kalagkit. Ilipat natin dito sa malaking lagayan para hindi tayo mahirapan maghalo mamaya. Pagkatapos mag-add na tayo dito ng 4 packs nitong gata or 800 ml. Ito nga pala yung gata na ginamit ko. Pwede kang gumamit dito ng fresh kapag merong available. Nag-add na rin ako dito ng isang can na condensed pagkatapos 3 cups naman ng water. Haluin lang natin ito ng mabuti pagkatapos mag-add naman tayo ng 1 cup na white sugar. Pagkatapos haluin lang natin ito ulit ng mabuti at kailangan din natin ito salain kasi meron itong mga buo-buo at para maging smooth itong sapin-sapin na gagawin natin. Pagkatapos naman natin itong masala, hatiin na natin ito sa 4 dahil maglalagay tayo dito ng mga food flavoring. Itong unang flavor nga na ilalagay ko dito, ito yung langka. Naglagay lang ako dito siguro mga 2 tablespoon. Pwede mong i-adjust depende kung gaano katingkad na kulay yung gusto mo. At dito naman sa next, gumamit ako dito ng ube flavoring. Tansya lang talaga yung paglagay ko ng mga ube flavoring dito. Pagkatapos haluin lang natin. Nagpahit na nga rin pala ako ng mantika kaya naman mag-start na kaagad tayo mag-steam. Itong molder pala dapat in-sprayhan natin ito ng oil pero yung ginawa ko hindi ko siya na-sprayhan. Kaya naman yung ending nito ay dumikit siya. 10 minutes ko nga lang ito in-steam at nung naluto na nga, sunod ko naman na ilagay dito itong white color. Makalipas yung 10 minutes, buhos na natin dito yung yellow color. Next naman yung green color. Ayan, buko pandan flavor nga pala yung para dito sa green. Meron pa natira na yellow and ube, kaya naman ibinuhos ko na dito. Dito naman sa saucepan, maglalatik tayo. Kaya naman nagbuhos ako dito ng 200 ml na gata. Hintayin lang natin maging ganito na siya. Nailipat ko na rin sa plato itong sapin-sapin, kaya naman hiwain na natin to. Pagkatapos naman natin itong mahiwa, ilagay na natin dito itong mga latik na ginawa natin. At ito na ang ating sapin-sapin. Grabe, napakaganda ng color. Talagang matatakam ka sa sobrang colorful nito. Napakaraming ang layer nito kasi sobrang dami pala ng mixture na ginawa ko. Sobrang sarap nga nito at sakto lang yung tamis. Kaya naman kung nag-crave ka sa sapin-sapin, subukan mo na rin magluto sa bahay kasi mabilis lang pala siyang gawin. At syempre, kaunti lang din yung mga ingredients na kakailanganin mo. Ito na ang ating napakasarap na sapin-sapin. Sobrang laki at sobrang bigat niya din talaga. Feeling ko nasa 3 kilo yung bigat nito. Ganun siya kabigat. At ayan, sobrang laki niya. Tingnan nyo naman kung gaano siya kalaki. Yung sa ilalim ito nasira kasi hindi ko nalagyan ng oil. Pero ayan siya, grabe. Tikman na natin. Deliring mo, kita. Ang sarap ng flavor na langka. Ang sarap nito, grabe. Lalo yung langka, the best. First time ko lang matry gumawa nito, ha. Pero kapag bumibili ako, mas gusto ko talaga yung flavor na langka. Grabe ang laki. Grabe, tumulog yung ko sa sobrang laki. Panga mo yung tumutulog. Grabe.